Noong 1980s, matindi ang pag-usad ng motorcycle technology. Ang mga motorsiklo ay rapid na nag-shift mula sa mga naked roadster at UJM designs at nagkakaroon na ng mga fairings. Dito umuso ang mga race replica sport bikes na focused sa handling at speed at ang mga comfort luggage focused na fully faired touring bikes. Dito ngayon lumabas ang sports touring segment na isa sa mga pinakasikat na motorcycle genres noong 1990s hanggang early 2000s. Pero paano nga naman ito hindi magiging sikat? Ang paghahalo ng comfort at long distance capability ng isang touring bike, pero andun pa rin ang thrill at performance ng isang sports bike. Ngunit nagkaroon ng sharp decline ang uso ng sports touring bike sa paglabas sa mga bagong segment ng motorcycling at sa pagbago ng technology at design sa mga ibang existing genres. Ang motorsiklo na ating i-review ay isa sa mga kakaunting modern interpretations na kung ano ang sports tourer. Ito ang Moto Guzzi V100 Mandelio. Sikat ang Moto Guzzi sa kanilang motorcycle architecture. Shaft-driven na 90-degree V-twin na mayroong longitudinal crankshaft orientation kung saan ang mga engine cylinders ay nakalabas sa gilid upang makatulong sa air cooling. Ilang dekada na nila ito ginagawa mula pa noong 1960s. Pero luma man ang basic design, ang V-engine na gamit ng Mandelio ay isa sa pinakamoderno nilang makina. Isa ito sa mga unang gumagamit ng liquid cooling sa isang Moto Guzzi engine, ngunit mas compact pa ng 4 inches kumpara sa kanilang mas naunang V85 na makina. Gumagawa ito ng 115 horsepower. Hindi man sobrang taas ito, napaka-broad ng torque curve nito na tumataas hanggang 105 Newton meters. At halos 82% ng maximum available torque ay available na at 3,500 RPM. Lahat ng ito habang mini-maintain niya ang Euro 5 compliance. Ang ginagamit ng Moto Guzzi na All-in Smart EC 2.0 active suspension na standard sa kanilang S version ay halos perpekto sa application ng motorsiklong ito. Madaling i-adjust whether ikaw ay nasa long ride, nasa medyo sporty na ride, at ang system na ito ay automatically nag-a-adjust ng suspension for optimal performance sa kahit anong kondisyon throughout its riding modes. Isang kakaibang feature ng motorsiklong ito ay ang swing arm nito ay directly bolted on sa gearbox ng engine. Meaning ang swing arm ay kaya nilang pahabain, tumutulong sa pagkontrol ng suspension at performance, ngunit napapanatiling maiksi ang wheelbase, nakatulong sa sporty na performance, isang technology hiram sa kanilang V8 Racer noong 1955. Pagdating naman sa touring aspect, adaptive aerodynamics ay isa sa mga groundbreaking features na meron ang V100 Mandelio. Automatic ina-adjust ng bike ang position ng deflectors, depende sa top speed at selected riding mode. Meron din itong optional optimized side bags para sa malalayong biyahe. Ergonomics-wise, isa itong napaka-komportableng motorsiklo. May angkas ka man o wala. Well-padded ang seats, walang pressure sa tuhod at ang handlebar ay saktong-sakto na walang bigat sa mga wrists. Ngunit pagdating sa sport riding, pwede ka pa rin mag-tuck-in at ride ito tulad ng isang sports bike. At syempre, isang touring feature, standard din ito na mayroong cruise control. Lahat ng ito ay sa SRP no 1.15 million at ang Mandelio S na mayroong 1.35 million pesos na price tag. Isang kumpanyang deeply rooted sa heritage ang Moto Guzzi. Sikat sila sa paggawa ng mga retro at air-cooled na motorcycles. Pero sa paglabas ng V100 Mandelio, pinapakita nila na hindi sila takot mag-innovate at mag-incorporate ng mga bagong technologies. Isang high-tech bike na may high-tech features. Pero syempre, unmistakably, Moto Guzzi pa rin. Yan ang V100 Mandelio. Dito man sa ating bansa o kahit sa anong parte ng mundo, minsan tatamaan ka ng matinding unos, mga pagsubok na akala mo hindi mo malalampasan. Pero dahil nagsikap, nagpursige at laging humihingi ng tulong sa ating Panginoon, muli kang makakabangon. Sana mga Paps, nagustuhan niyo ang ating biyaheng Italia. Hanggang sa muli, ako po si Jay Taruk at ito ang Ride PH.